Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Bago tayo magpares serye, may papapanood muna ako sa inyo. Fiesta ng San Juan. Ah, Gusto ko mahingi opinion kung ano ba kayo dito, pabor ba kayo dito o tutol kayo? Ba't kailangan yugyugin nyo yung sasakyan, men? Basa lang naman ang pwede nyong gawin eh. Bakit kailangan yung, ano, kakabwisit itong nag-ano eh. Maangas yan, ano, pagka nabaril yan, ano, sasabihin pa nung kamag-anak niyan, mabait po yan. Ba't kailangan ang tumungtong dun sa, ano, binubuksan nila yung, ano eh, yung pinto eh. Para sabuyan ng tubig eh. Katulad nito, no, mga pahinantian, paano kung pagod na pagod yan, men, at ano? Sana maging, ano naman, may konsiderasyon naman ko. Ano, binubuksan nila, oh. Pag yung gustong-gusto yung ginagawa nila, hindi nila masyadong pinapansin, ano? Mas gusto nila yung ano eh, yung nagagalit eh. For me, iban na dapat tong ganito eh. Ano na tayo eh, kailangan naman nating maging ano na, maging sibilisado na. Hindi, tell me, pagiging sibilisado ba to, men? Sa tingin mo, yung patron nila, gugustuhin ba na magganyan-ganyan sila? Hindi, kung ayaw nyong mawala yung tradisyon na yan, wag kayo dyan sa ano, public road. Doon kayo sa mga kapitbahay nyo kasi kayo yung mga taga San Juan eh. Yung mga nandyan naman, eh nakikidaan lang sa inyo. May mga tao kasi dumadaan sa inyo na hindi naman talaga dyan. 'Di ba? Na pagka binasa mo, malay mo may trabaho, 'di ba? Paano naman makakapagtrabaho 'yon sa gagawin nyo? Tsaka wala namang benefit 'yan. I mean, may ano ba? Hindi ganito. Kahit man lang ba pamahiin, may swerte ba pagka nabasa ka ng ano ng tubig? Naniniwala ba silang swerte o wala lang? Hindi ko kasi alam yan eh, pero sa nakikita ko ano eh, perwisyo men eh. 'Di ba? Kung mga taga San Juan lang, kayo lang yung magbasaan diyan. Or halimbawa, may dadaan man na sasakyan, buhusan nyo, sige. Buhusan nyo yung sasakyan. Pero wag nyo nang bubuksan yung pinto. Wag nyo nang aanohin. 'Di ba? Wag nyo na yuyugyugin yung sasakyan. Hindi na yun yung tradisyon eh. Ang tradisyon nyo, magsaboy lang ng tubig. Pag pinrotektahan, ganito, pag pinrotektahan ng tao yung sarili nila, wag nyo nang anuhin sana. Pero, ano, yung pamahalaan ng San Juan, wag nyong pansinin to hanggat may mabaril dyan. Saka lang titigil yan pag may nabaril dyan eh. Di ba? Hanggang kailan iintindihin ng tao yung kagaguhan na tradisyon na yan, men. Kung gusto nyo kayo na lang sa mga bahay-bahay nyo, pero yung sa daan na yan, huwag nyo nang anuhin yan. Mga pulis naman, di rin naman maintindihan kung ano, feeling ko may nababiolate ng batas sa ginagawa nila eh. Feeling ko lang talaga. Diba? Tapos iiyak-iyak ano pagka
nakasuhan, or worse na barel. Nakakapikon yan eh. Yung ganyan eh. Hindi lahat kasi ng tao naiintindihan yung tradisyon nyo. Lalo na yung papasok sa trabaho or malay mo, meron pa dyan na sasabak sa job interview. Tapos gaganyanin nyo, di ba? Abay, maawa naman kayo. Hindi naman kayo pinapagbawalan magsaya, pero yung mga tao na walang kinalaman sa inyo, wag nyo nang idamay. Kayo na lang magbasaan doon sa bahayan. Wag na dyan sa daan kasi inuulit ko, hindi lang naman ang dumadaan dyan ay puro mga kabarangay nyo or kalugar nyo. Tsaka wag na kayo magbubukas ng pinto. Di ba? Daming eh. Pala, June 24. Bad trip yan, men. Ano to? Binalibag niya yung Kaya lang, hindi naman wise yan. Huwag niyong pansinin ito nakasalamin na. Ang pinapanood ko na sa kaliwa eh. Ang problema niyan, men, alimbawa, let's say, napikon ka, nabasa ka, tapos bababain mo ng ganyan. Hindi rin wise yan eh. Kasi makakaaway mo dyan lahat ng taga dun eh. Pag may pinatulan ka dyan. Kaya no choice eh. Kailangan mo rin makisama pag dumaan eh. Kaya lang, aapila naman tayo doon sa pamahalaan kung hindi mapigil yung tradisyon na yan. Maghanap naman lang sana sila ng ng lugar na dapat sila lang. 'Di ba, men? Anyway, diretso na nga tayo sa Pares serye. Hindi kayo, tatanungin ko. Pabor ba kayo doon? Ako, hindi ako pabor. Pero kung halimbawa, kung talagang tradisyon nyo yan, sana gumawa kayo ng paraan na hindi kayo sa mga tao. Sa ayot sa gusto nyo, may buhay din kasi yung ibang tao eh. Saan ba ang piyesta nyo? Sa lugar nyo lang naman. Hindi naman sa buong Pilipinas. 'Di ba? Or kung halimbawa, lahat ay binabasa niyan, hindi pasaran nyo na lang yung daan sa inyo kung hindi pwedeng daanan dahil may basaan. 'Di ba? Kakatwiran nyo naman, lugar namin to eh. Pag dumaan kayo, talaga mababasa kayo. Kaya nga nakikiusap sa inyo. Kasi yung ibang tao din kasi, importante din kasi yung lakad, may trabaho, 'di ba? Hindi naman lumabas yan para makipagbasaan sa inyo. Respeto nyo din naman yun. At nire-respeto din naman yung tradisyon nyo eh. Kahit kayo magbasaan. Kahit man lang sana yung ito, yung pinaka konsiderasyon na maibibigay sa inyo din ng mga dadaan dyan. 'Di ba? Let's say naka-jeep. Pag ang jeep ay covered na, hayaan yung jeep nyo na lang ang sabuyan nyo. Huwag nyo na ipapasukin yung jeep at babasain nyo pa yung loob ng tao. Ibig sabihin, ayaw nga nilang magpabasa, men eh. 'Di ba? Huwag nyo nang bubuksan yung mga pinto ng kotse, ng mga truck, para basain nyo pa yung loob. Nagtatrabaho din kasi yung mga yon. Malay mo, pagod na pagod yung mga yon. Oh. Paano kung napaaway pa, napatay ka pa, nasaksa ka pa nung binasa mo? Kasi kung tutuusin, hindi nyo naman ito yung sasagutin nyo mga kababayan kung taga San Juan. Tatanungin ko kayo, pag hindi ba kayo nakapagbasa, mamamatay ba kayo? Kung hindi naman, medyo luwag-luwagan nyo naman yung yung pagbabasa nyo. Ibig sabihin na medyo luwag-luwagan nyo, medyo bigyan nyo ng konsiderasyon yung iba. Kung nakikipagbiruan din sa inyo, di yan ang basain nyo. Kasi minsan, parang ang feeling nyo kasi power nyo na yan pagka piyesta.
Hindi ko rin naman naiintindihan sa pamunuan din ng San Juan kung bakit. Dahil ba tradition? Minsan kasi pag tradition, pag mali na, 10 minutes na ako dyan. Hindi kasi nababad trip din ako kasi minsan, hindi naman ako masyadong nabasa. Naranasan ko din kasi yan minsan. Na napadaan kami dyan noon. Na parang yung kotse binubuksan talaga. Pero hindi naman nabuksan yung sa amin. Parang abala lang talaga. Na parang karapatan. Parang alam mo yung The Purge. Yung pag dumating yung araw, parang legal lahat ng gagawin. Parang lumalampas na beyond dun sa pagbasa ang ginagawa. 'Di ba? Anyway, para serye tayo. Ano naman ito yung mga videos na pinasa sa akin, no? Ito. Diwata may attitude na ba talaga? Hindi, paghapon po talaga para serye yung topic natin. Ano na naman nangyari dito kay Diwata? Si Madam Diwata, may taping daw siya bukas. Saan po taping niyo, Madam? Wala. Wala. Picture ko. May sulat sa'yo, ha? Tinatry naman ni Diwata no? Di ba, Mare? Yung tagumpay. May cerebral dito niya gusto mag-work. Pinagbibigyan naman pala ni Diwata no? Pinagbibigyan naman pala ni Diwata. Ngayon, yung ito kasi yun ang problem kasi dito. 'Di ba nagtatanong, let's say si Diwata wala sa mood. Ako kung akong tatanungin, ang pagkukulang nito kay Diwata din Dahil kung alam mo na wala ka sa mood na ganyan, huwag ka na muna mag-display dyan. Or halimbawa, yung area na yan, kung saan ka nagpe-prepare, dapat hindi public yan Kasi nagpe-prepare kayo sa harap ng tao. Siyempre, May taping niyo, Madam? Picture ko. tama yung pila ng tao nandyan sa harap mo, di ba? Aanuhin ka talaga ng mga yan. Dapat may pwesto ka talaga mismo na ikaw na mag-adjust sa tao. Alam mo naman na takaw yung mga tao mag-picture sa'yo, di ba? Ikaw na mag-adjust. Yung bang hindi nila makikita na wala ka sa mood, di ba? Alam mo namang sikat na sikat ka. Halimbawa, yung mga, kung gusto mong i-oversee ang preparations na ganyan, doon kayo sa likod nyo. At may area ka dapat dyan na hindi pwedeng lapitan ng tao. Karapatan mo naman yun dahil private space mo yun 'Di ba? Siyempre, di-display ka dyan sa maraming tao. Kahit ba naman na may nabastos yung mga tao na yan, nasa iyo na dapat yung Kasi ilang month mo na problem yan, Hindi mo pa rin na ma-master kung paano ma-fix yung yung kasikatan mo, 'di ba? Ilang buwan na ba siyang sikat or may isang taon na, wala pa naman isang taon Ilang buwan ka na bang sikat? Hindi mo pa ba naiisip kung paano iiwasan yung mga ganyan? 'Di ba? Next video. Ano naman 'to? Diwata! Hello! Sa mga viewers ni Diwata, ang sarap ng flower, Sarap! Yung pares! Lahat na ng pagpapapansin gagawin no? Yung magko-costume ng flower. Na si Diwata na bubwisit na. Masyado na kasi rin naman to si ate Diwata! Siyempre, ewan ko ba. So bakit? Hindi mo naman mapipigilan. May mga baliw na umaano talaga. Sa mga viewers! Pero to be fair, dito sa part na to, tinatry ni Diwata na, pansin ko sa kanya, hindi niya talaga gusto yung ganyan. Pero,
ako, humahanga ako dahil tinatry niya naman na ibalik sa tao yung, ano, di ba? Pero sadya talaga may mga sumusobrang tao na eh. Sa ito. Ano na naman tong problem na to? Una sa lahat, yung sabaw ng overload niya kalahati na. Tapos sa sibabaw yung ipis na hindi nga nabasa. Buhay pa. Eh di na gano'ng complain siya sa cashier. Ngayon, syempre sabi ng cashier, ay kung may dumiho, may insect, palitan ho natin. Nakikipag-agawan pa yung lalaki, picture niya pa. So bali may intention talaga yung lalaki. Hindi. Unang-una nakita ko yung yung mismong pangyayari, wala ka naman na dun eh. Wala to dun eh, nandun ba yon? Ito si ate. Ano lalaki? Tingnan nga natin video na yon. Kasi baka mamaya second hand na kwento mo lang yun eh. Tingnan natin yung video. Yung sinabing palitan natin, may video nun eh. Ito yung video. Nasaan ka nun, ate? Imposible. Imposible yung sinasabi mong may ipis. Saka yung ipis na tutuyo pa yung... Oo. Wala si ate nun. Confirm. Ang sungit nung ang sungit nung cashier eh. Nagko-complain siya, ang sungit eh. Kasi ganito ang nangyayari, kitang-kita naman dito sa video, na praning na nakikipag-away ito oh. Tingnan mo. Imposible. Imposible yung sinasabi mong may ipis. Nakikipag-away itong problem eh. Yung pagkakaroon ng ipis kasi, hindi naman, ulitin natin yung yung kwento nito. Wala siya doon ha. Confirm natin. Wala ito. Nasaan ba siya doon? Itong taong to. Wala naman siya dyan, di ba? Habang nagko-complain. Siya ba ito? Hindi naman siya ito. Mukhang medyo mataba to eh. Imposible. Hindi naman siya rin yun. Iba rin yun nandun. Andyan nga si Diwata eh. Wala siya noon nung nagkikwento. Second hand information na lang yun si ate. Na... Imposible yung sinasabi mong may ipis. Saka yung ipis na tutuyo pa yung... Oo. So, aminado sila may ipis, Kaya ang argument lang nila, tuyo kasi yung ipis. Tama? Yun ang argument ng mga supporters si Diwata. Ulitin nga natin sabi ni ate. Okay lang yan, napicturean ko naman na eh. Eh di sabi ko kasi, may intention ka talaga. Ngayon yung lalaki umalis na ganyan. Pinahabol sa akin ni Diwata. Yun lang yung umangat yung tao. Ikaw lang yung naghabol. Siya yung naghabol pero walang Ito pa yung sinasabi nyo habang hinahabol nyo nga may CCTV sabi nyo eh. Nasaan yung CCTV? Di ba? Play nga natin yung habang hinahabol nyo. Yan yun, di ba? Hinahabol nyo. Ayan si Kuya, oh. Ayan si Kuya, oh. Oo. Ayan, Kuya, may ipis. Ayun, oh. Ayan si Kuya, may ipis daw, oh. Ate, hindi man bakit na? Bakit ikaw nga, Kuya, eh? Sinabihan mo yung sabaw namin may ipis. Siya yun, yung Dinidemanda nagbi-video. mo ko. Makikita doon, Kuya. I-rewind yung CCTV, Kuya. I-rewind namin CCTV. Di ba sinasabi nyo i-rewind ang CCTV? Asa ng CCTV? Para mapabulaanan to. Wala, di ba? Kuya, ako pa naman nagluluto ng sabaw, Kuya. Sasabihin mo may ipis. Ayan si Kuya, oh. Ako nagluluto ng sabaw, Kuya. Ako nagluluto ng sabaw. Ngayon, after niyang pumunta dyan, pumunta siya sa City Hall. Yari kayo. Iwan yung CCTV. Hindi nyo kasi Magpaparoon ka. Ito nangyari kasi, inaway-away nyo kasi. 'Di ba? Doon pa lang hinuhusga niya, mga praning kayo lahat. Pag may nangyaring para bang ang feeling nyo perfect kasi na
bawal magkaroon ng ipis. Kahit si Jollibee nagkakaroon ng ipis, men. Lalo na sa inyo pa. 'Di ba? Oh. Ako nagluluto ng sabaw. Oh, si kuya. Sa mismong complain, wala yun si Ano, ate. basher yan. Basher yan. Yan, basher. Basher yan, basher. Pero yung isa Sabi niya, yung ini-interview kanina nandyan din, dito na lang siya habang binibidyohan may niya. ipis yung sabaw namin. Basher yan, oh. Ayan, basher yan si kuya. Ayan, oh. Nakaluto lang ng sabaw namin, sabihin niya. May ipis daw. Ayan, oh. Ayan. Tama ha. Nandito si ate, papakita ko lang sa inyo. Umulit na eh. Ayan si kuya, oh. Ayun, ito yan si ate. Yung ito, isang nagbi-video, ito siya. Yan siya. 'Di ba? Anong kwento niya? Oo, kasi itong parisa na to, hindi galing sa nakaw to eh. Pinaghirapan ni Bakla. Wala sa nakaw! Putang ina naman eh! Ba't ba ang ano nyo, iba-iba yung dahilan nyo? Ang issue sanitation, hindi nakaw! Minsan hindi ko naiintindihan sa mga kababayan natin kung talagang pulpul o hindi. Yung iba ang issue, iba ang idadahilan. Di ba? Hindi masarap. Tapos, wag naman ganyan, galing siya sa hirap. Putang ina! Anong kinalaman ng pagiging hindi masarap sa galing sa hirap? Anong kinalaman ng pagkakaroon ng ipis sa hindi nakaw? Diyos ko naman, ano ba naman tayo magdahilan? Plato saksi kami dyan. Ilang beses buwagsak yung parisa niya, itinayo niya yan mag-isa. O ano ngayon, anong kinalaman sa ipis nun? Nasagot ba yung ano ng ipis nun? Issue ng ipis? Walang utang-utang yan. Kusang talagang dugot pawis niya yan. Galing pa sa construction noon niya. O ano ngayon? Na-solve ba nun yung sanitation? In-inspection nga ng Pasay, bagsak yung sanitation eh. Ganito na ba tayo kapulpul magbalanse ng ng sitwasyon? Palagi na lang yung nakakaantig na istorya ang panlaban natin? Diyos ko naman, Pilipinas, ba't ba naman ganyan tayo? Kaya kayo, kung mag-aano kayo, galing-galingan nyo naman ang pangit ng direktor nyo na lalaki. Ito nga ang problem eh. Sinabi nyo may CCTV, asa na CCTV? 'Di ba? Ito yung argument ni Kuya. Na may ipis daw yung overload niya. Una sa lahat, yung sabaw ng overload niya kalahati na. O, kalahati na yung sabaw. Tapos sa sibabaw yung ipis na hindi nga nabasa. O, hindi, nasa ibabaw yung ipis. Bakit hindi ba pwedeng dapuan ng ipis yun habang kinakain niya? Ang issue kasi dito, marumi yung lugar nyo. Maybe, sige, kakampihan ko kayo doon sa piniprepare nyo. Malinis yun siguro. 'Di ba? Pero habang kinakain niya kasi, may ipis na sasampa doon at liable pa rin kayo doon. Hindi naman pinapalitaw nung tao na na habang niluluto nyo ay nilagyan nyo ng ipis. Wala namang ganong istorya eh. Yung kapabayaan ang dito, ang problem, yung kapabayaan. Wala nagsasabi na nilagyan nyo ng ipis or may ipis yung tinitinda nyo. Dahil madumi nga ang paligid, nagkaroon ng ipis kaya kinumplain. Nalagyan ng ipis yung pares niya. Nung pumunta na yung nagko-complain sa inyo dito, saan na ba yun? Ilipat natin ha. Ngayon, ito na, nagko-complain na si Kuya. Instead na asikasuhin nyo, inaaway nyo men eh. Pati nga vlogger, pinagtutulungan siya doon eh. Na, hindi posible yun, imposible yun. Just imagine, magdadala ka ng ipis dyan. Unang-una, proven na may ipis talaga. Nakita nyo din naman, sabi nyo, hindi basa yung ipis eh. 'Di ba? Pero ang point kasi dito, madumi yung lugar na pwede kang, habang kumakain ka, dapuan ka ng ipis. Gets nyo? Kasi dito, men, nakikipag-away kayo. Imposible yung sinasabi mong may ipis. Hindi nyo in-entertain, kaya nga dismayado ito eh. Kaya habang habang inaaway nyo yan, pinicturan niya na lang. Kasi walang maaasahang remedyo sa iyo eh. Hindi naman, ang issue dito, sabi mo dito, papalitan, di ba?
Buhay pa. Eh di na gano'n complain siya sa cashier. Ngayon, syempre sabi mo cashier, ay kung may dumiho, may insect, palitan ho natin. Ganun ka ano? Ganun ka, 'di ba minsan sa kwento bumabait eh. Naranasan ko yan, maraming beses nang nangyayari yan na pagkakwento na mabait na siyang magsalita. Pero kitang-kita naman natin dito sa video, habang nagko-complain, dismayado yung complainant. 'Di ba? Dismayado yung complainant. Pero dito sa kwento niya, mabait na palitan natin. Okay lang sana. Sa tingin nyo ba kung ganyan magsalita, i-complain ba kayo sa City Hall? Common sense naman. Di ba? Nakikipag-agawan pa yung lalaki, picture niya pa. So, bali may intention talaga yung lalaki. Sabi pa ng lalaki, okay lang yan, napicturean ko naman na eh. Eh di sabi ko kasi, may intention ka talaga. Ngayon yun, Mga praning to mga to eh. Ay, nako, Diyos ko. lalaki umalis na ganyan. Pinahabol sa akin ni Diwata. Oo, pinahabol, tapos humabol ka na lang, pero wala ka doon sa sitwasyon mismo. Wala ka nga doon sa video habang nagko-complain. Yun lang yung umangat yung tao. Kasi itong parisan na Ay! Ano na naman sa pagpapaawa? O, tingnan nga natin mga reels na ito. Tingnan natin yung hatol sa Pati pala si Lito Camo, ginawa na siya ng kanta, after nung incident. Hindi lang tipid langaw kasi wala namang dito ipis. Nakita niyo naman, di ba? Meron ba? Kahit isang ipis, kung may nahuli kayong ipis rito, Si ate talaga nakangiti pa Ang argument dito, hindi naman kung may ipis ka o wala. Ang argument ng Pasay Health Department ay kung yung nasa standard ba yung food preparation mo. Kasi kahit walang ipis yan, men, kung mali ang magkakaroon ng ipis yan maaring sa labas or 'di ba? Hindi naman sinasabi na nag-aalaga kayo ng ipis diyan. Hindi yun yung preparation kasi ang doon Nagka-uod nga dyan, men Dahil nga mali yung waste disposal nyo Ano ba? Kaya nga prevention yung inaano nito, sabi niya what if daw. hindi naman sinasabi na may ipis nila. Pero pinapakita ko lang sa inyo dito na mali. Kinakat niya yung kinakat niya yung Diwata, makinig ka na lang sana, men. Yung area na ito. Para at least, natin, push natin na pwede mangyari. Dapat lang ito na po. Nakakover, mahugasan pa yan, sir. Kaya walang yan. Hugasan pa yan. Hugasan? Apo. Pag after yan, hugasan namin, saka natin kubiran yan. So, yun lang naman. Tama yung mga utensils nyo, sir. Anong yun? Hindi lang tipid langaw kasi. Yung utensil daw. Next. Yung tao. So, di ba? Receive mo na binigyan natin siya. Opo, sige po. Ganun na lang po. Kasi hindi naman kasi basta sinabi, nasara na kaagad kasi anak buhay ito eh. Ngayon, nakikita ko kasi ang daming naninira sa akin. Masana. Same story, naninira na naman. Tangin yan. Hindi ka na pwede i-criticize, lagi ka na lang nakaangkla dun sa paninira. Next. Yes, mayroon na po. Malapit na po. Magkakaroon na po tayo ng branch sa Dubai. Sana matuloy na. Ako na may kausap na tayo. Kaya ang Diwata Paris po magiging Diwata Paris International. Oh my God, oh my God. Yung sa Dubai niya, halatang hindi siya yun, men I don't know, Hindi, siguro, siya kasi yung mascot ng Diwata Paris. Ngayon, magkakaroon daw sa Dubai. Pero feeling ko hindi siya yun. Hindi siya yung nun. May someone sa likod niyan. Hindi maiisip ni Diwata yan I don't know, hindi ko pwedeng i-underestimate si Diwata. Pero yung makaisip ka na magtayo ka ng paresan sa ibang bansa. Kasi napansin siguro nila hit na hit sa mga OFW, Kasi sa social media laganap yan yung mga videos niya. Siguro gusto nilang itap yung market ng pero hindi galing kay Diwata yung idea na yun. For me.
Opinion ko lang po. Hindi, may someone na higher dyan. Kaya nga, calling. Yung pupunta sa Quezon City branch. Gusto kong masilip yung, pinapaskill naman sa yun sa establishment yun yung kung sino yung may-ari. Yung sa tax registration. Diba? I don't believe na, na si Diwata nakiisip na yun sa Dubai. Kung mahigpit sila doon, kasi alam naman natin talaga pag Muslim, hindi sila pwede sa pork. So pwede naman Diwata Pares, tapos ang serve natin ibang menu, pwedeng beef. Kasi yung Diwata Pares natin ngayon, hindi lang po pork yung sineserve, hindi lang yung lechon kawalang sa Bulaklak. Marami na po tayong menu. Katulad nga sa Quezon City, meron na tayong Diwata Pares Classic, Diwata Pares Gyudon. Tsaka nagtataka kayo, sa Quezon City ang daming variation, pero dyan sa Pasay niya wala. Yung chocolate, meron yun sa pero dyan kung saan pa yung main branch, yun pa yung wala. Kung yung branch lang, kaya hindi siya talaga may-ari nun Feeling ko lang. Ibang-iba yung standard na doon sa Quezon City naka-pause. Dito sa dapat ito muna yung pinaganda mo bago ka mag-branch out Pero let's see. Pero yung bet ko hindi niya pag-aari yung pagpatuloy na natin. Diwata Seeking Joy, Diwata Kinamatisan, meron din tayo doon na Diwata Spaghetti Overload, meron na tayong Diwata Family Seeking, meron na tayong Diwata Sukulit at Diwata Overload Hotdog. So marami na pong menu at hindi lang yan, marami pa kaming menu na ilalagay sa Diwata Pares. Kaya kahit sa nasa Muslim country tayo, pwede natin tanggalin kung anong bawal doon. Palitan natin ng ibang menu. Pero alam niya, aral niya sasabihin. Diwata Pares pa rin po yung pangalan nila. Yes. Gusto ko yung beef, na Pares. Retiro pa rin ako. Para sa akin, retiro. Pinupoint kasi nitong mga basher, nababasa ko sa mga comment, Rina Ilina daw. Gusto ko lang linawin na hindi po Santa Cruzan yung So ito yung defense niya dun sa yung pagre-Reyna Elena niya. Yung dinaluhan ko, puro po kabaklaan. Ang title po niyan ay Rina ng Bulaklakan, Malabon, which is yearly nila ginagawa na yan doon. Puro mga... Hindi naman pala yung mismong Santa Cruzan yon. Diba? Event ng mga, pala yun, ng mga LGBT. Okay lang. At least na-explain niya naman, Kasi kung yun ay event ng mga, ng mga Katoliko, marami talagang aalma doon. Yun yung sinasabi ko na gumawa na lang sila ng sarili nilang event. Part po kasi ng pride ng LGBT, di ba may LGBT man? Fair enough. At least ngayon nauunawaan na namin na hindi pala activity ng mga Katoliko yun. Next video, may isang video ako dito na yung nag-explain siya dito. Ano ba yung ina-explain niya dito? I-filter yung mga tao na baka tinitake advantage lang dahil kasikatan mo. Paano mo i-ensure na hindi ka tinitake advantage? Actually, hindi ko na nga ini-isip yung mga ganyan Basta ang importante sabi ko, kung alam ko naman para sa ikabubuti ko, go. Pero pag alam kong negative para sa akin, negative ayoko. So, yun nga. Kasi, ang number one kasi sa akin yung business ko. Pangalawa na lang itong mga offer nila, mga ibang career. Pero kung kayang pagsabayin, go. Kasi di ba para sa akin yan Pero kung negative, so out ako dyan. Parang layo ng sagot niya, Parang layo sagot ng Diwata. Tingnan natin. May posts ito na na parang gusto ko reakan Tingnan natin. To. So, ito na ba yung katapusan ng karir ni Dua dahil wala ng tao sa paresan niya? Bakit? Pero hindi naman siguro lahat, Sabay bawi, Sige na dyan lang. So guys, baka magtaka kayo kung bakit wala nang nakapila ngayon sa labas ng parisan ni Diwata. Pakinggan natin itong buong kwento.
Ba't Ito ang problem. If wala nang nakapila or nilipat nyo, wag nyo na i-big deal. Binibig deal nyo kasi lahat, men eh. nilipat mo pala sa loob yung pila ng pagkain? Gusto ko nga maayos. Mas maayos lahat para wala nang hanash. Ayun. Wala nang kukak ng kukak ang mga basher. Yun kasi Wala nang kokak ng kokak. yun nga napansin nila eh, bangketa daw eh. O hindi na to bangkita. Ano pa ba? Ano pa bang? Abangan ko na naman ang comment nyo, panibagong mga comment nyo. Kasi di ba hanas kayo ng hanas, kukak kayo ng kukak nasa bangkita ko. So pinasok ko na sa Ito yung ano, Sir Diwata. 'Di ba? Wag mong idadahilan yung basher. Criticism kasi 'yun, men eh. Yung nararanasan mo na 'yan, criticism kasi 'yan. Na sinusunod mo din naman. Nareakan ko na ba to? Parang nareakan ko na tong video na to. Hindi ito yung gusto ko reakan. 'Di ba? Ang pilit niya sinasabi dahil daw sa basher, dahil ano, 'di ba? honest review ng customer kung totoo man yun yung sinasabi mo. Ito. Tungkol doon sa honest review, ito pala yung gusto ko reakan dito. Yung nakaraang video, parang nareakan ko na yata yon. Ito. Tungkol doon sa honest review. Pero, ang pinipoint ko is, yung concern mo, ibulong mo sa akin, hindi dapat para ipahiya ako. Ako yung may-ari eh. Kung talagang concern ka, yun yung pinipoint ko. No, ang honest review kasi, meant yun para sa mga tao. Hindi naman porkit ni-review yung pares mo, para siraan ka. Gusto lang i-describe ng tao, lalo na yung mga yung mga curious na walang time pumunta dyan sa parisan mo, at least kahit pa paano magkaroon ng idea. Hindi lang para sa'yo yun, men. Para sa tao din yun. Anong ibig ko sabihin? Let's say ganito, kasi ang iniisip ni Diwata, pag nag-honest review, wala, parang matabang yung sabaw, medyo maalat yung sabaw. Di ba? Pag nag-honest review ng ganyan, dapat daw ibulong daw sa kanya. Hindi daw para i-broadcast at ipahiya daw siya. No, mali yun. Unang-una, karapatan ng tao yun eh. Yung kasing binili niya na pares, sa kanya yun. Di ba? Hindi na sa'yo yun. Kanya na yun, yung pares na nabili niya. At kung ano yung i-video niya tungkol do sa pares na nabili niya, karapatan niya yun. 'Di ba? At karapatan niya i-describe kung ano yung na-feel niya after niyang gumastos do sa pares na binili niya sa'yo. Kaya mura lang yan, kaya 100 kasi ang katwiran na naman yan. 100 lang naman, magrereklamo ka pa. Gusto ko nga i-describe yung nabili ko eh. Ano man pakialam mo? Nabili ko to eh. Malamang ito din ang may experience ng iba na katulad ko, na bibili sa'yo. Ganito kasi yan, pag dinescribe kasi ang lasa ng pares mo, hindi naman ang uhulogin na sinisiraan ka eh. Gusto lang bigyan ng idea yung ibang tao kasi may mga nagre-review ng pares mo na dinidescribe yung lasa. Hindi naman, minsan nga hindi naman sinasabing hindi masarap eh, lalo na yung mga sikat na YouTuber, dinidescribe ang lasa. Di ba? At kung sabihin man na hindi masarap yun, nasa kumakain na yun, men. Ganito kasi ang purpose. Let's say ganito, hindi pa ako nakakakain ng santol. Let's say gano'n, hindi pa ako nakakain ng santol. At may mga viewers din ako na hindi pa nakakakain din ng santol. Kahit kailan. Ang layunin ko bilang reviewer, ipaalam sa kanila, kung ano yung nalalasahan ko. Di binuksan ko yung santol, kinain ko. Pumangit ang mukha ko, napunit. Ang asim. Now, yung pagiging maasim kasi, hindi naman paninira yun eh. Dinidescribe ko yung lasa na just in case, yung mga tao na curious malaman kung anong lasa ng santol, may ayaw din nila sa maasim. Hindi na nila i-attempt na kainin yung santol. Kaya nga dapat pag nagre-review, binibigyan din dapat ng actually, lahat naman na nagre-review sinasabi, pero kayo, kung gusto nyo matry, pero sa akin, hindi ako nasarapan, pero para siguro sa mga nagtitipid dyan na, sulit na sulit, binabawian naman ng mga nagre-review sa totoo lang. 'Di ba?
Hindi naman totally na sinisiraan eh. Yun ay para sa mga tao na natulong nila sa kapwa nila na consumer na hindi na mag-aksaya ng oras na pumunta sa iyo. 'Di ba? Makaka-save sila ng gas, ng na kung ang lasa ay typical na pares din lang naman na hindi naman ganun ka-phenomenal. Pero kung gugustuhin talaga ng tao 'yan at gugustuhin ng tao 'yan, pupunta talaga 'yun sa iyo. 'Di ba? Hindi naman yung pagka ni-review yung pares mo hindi para siraan. Lahat naman actually nga yung ibang restaurant, mas gusto nga nila may nagre-review sa kanila eh. Ikaw lang yung tanging tao na ang tingin sa mga nagre-review ay basher pagka hindi maganda ang sinasabi. 'Di ba? Nasa part ng yan eh, part yan ng anong tawag dito? Part yan ng pagmamay-ari ng restaurant. Ngayon ganyan. Hindi pwede sinasabi mo na ibulong unang-una. Makikinig ka ba pagka binulong sa'yo? Na baka nga mamaya ma-offend ka eh. Yun nga nag-concern na may ipis sa inaway nyo eh. Di ba? Makikinig ka ba pagka ikaw mismo nipapicture nga sa'yo? Ang hirap-hirap eh. Lalo na kung kakausapin ka pa. I doubt. Di ba? I doubt. Di ba? Dapat i-personal mo. Kung concerned ka, hindi para magpasikat ka. Yun, di ba? Tsaka, Paano halimbawa yung nag-review na yun, talaga namang food critic yun? Or food vlogger? Or vlogger, kahit nga vlogger nga lang, hindi naman illegal yun eh. Illegal ba yun? Lalo na pag binili mo yung hindi lang naman sa kainan nangyayari yan eh. Kahit nga sa nasa toy market ako eh. Yung bibili ng laruan, nagre-review din sila eh. Na hindi naman kamukha, katulad nung halimbawa. Ito. Halimbawa ito, binili ko to. Sasabihin ko, hindi naman kamukha ni Harrison Ford, Han Solo. Diba? Hindi naman kamukha ni Harrison Ford to. Kasi si Harrison Ford yung artista na gumanap na Han Solo eh. Maano mo ba yon? Pwede mo bang ibulong yon? Help ito sa mga kapwa ko kolektor. Diba? Unang-una, yung product mo kasi, nilabas mo yan eh. Dapat may pagsusuri mo na yan eh, bago mo ilabas yan eh. Hindi mo mapipigilan kasi ito, napagastos ako dito, kaya karapatan ko na i-review to sa inyo. Same dyan sa pares mo. Hindi lang naman sa hindi lang naman sa restaurant nangyayari, kahit saan, kahit nga sapatos, nire-review eh. Merong mga hindi sila nagugustuhan ng design. Di ba? Binabawalan yung magsalita yung mga tao pag ganyan men eh. Ang kaganda dito kay Diwata, simula umpisa ng pagsama sa kanya ng mga content creator hanggang lumaki si Diwata, hindi nagbabago yung pagkilala niya sa mga content creators. Ayaw ko sana magsalita Give sa and take. interview ngayon kasi di ba napansin niyo naman, pati boses ko siguro busy na, nawawala na yung boses ko, kailangan mo din siyang ipahiga. Pero sige, kasi minsan talaga pag busy, di ba sinasabi ko naman may time para sa picture, may time sa interview. Kasi marami akong ginagawa, hindi lang naman kayo inintindi ko eh. Tapos pag napyawan ako ng camera, na-video na ako na, ayaw ko muna mag-interview doon muna, wala ko na picture. Kasi ganun yung kailangan ko yun. Kaya nga, aminado, kasi ganun yung ugali ko. Sabi niya ganun. Ganun daw yung ugali niya. Eh, yun nga ang problem, yung ugali mo nga. Kasi hindi naman, hindi ba, mahirap ba yung sasabihin mo na magpapapicture? Ate, sorry po, busy lang po talaga, ha? Next time po. Diba? Mga ganong pananalita yung, ay nako, wala akong oras sa ganyan. Mas madali ba yung ganon? Diba, men? Hindi ko naiintindihan to si Diwata talaga minsan eh. May magagalit na namang fan ni Diwata dyan. Hindi totoo yung review ba? Tama ba yung sinabi niya na ibulong daw sa kanya? As if naman pakikinggan mo yan. I doubt na pag may nag-critic, baka hindi mo patanggapin na na ganun yung review niya. 'Di ba? Kaya pag nilabas kasi sa social media, wala ka nang magagawa kundi talagang suriin. Ang problema kasi nire-resist mo eh. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.